dahil rest day ng bunso kong kapatid ngayon, kaya for today's video ay tutulungan niya ako magpunla ng mga buto ng gulay. Gagamit nga kami ng plastic cups para pagpunlaan itong mga buto. Gamit ang gunting, binutasan ko lang maliliit itong plastic cups. Tapos magbi-mix lang kami ng soil. Nilagyan ko muna ng kokopit yung ilalim ng plastic cups. Tapos nilagyan ko ito ng vermicast, tapos loam soil and then topsoil. Una nga naming itatanim ay buto ng sitaw at pagkatapos buto ng bataw. Ito yung kapatid ko, nagmi-mix na rin siya ng kokopit, loam soil, topsoil, and vermicast. Anong niyo? Oo nga, kokopit nga eh. Coconut. Coconut nut. Paaya ng koko. Paano? Nag-joke pala yung kapatid ko guys, na-stop ko na yung video. Yung kokopit daw is paa ng koko. Kaloko, napaisip ako dun ah. Anyways, ito nga yung buto ng bataw. So, ang cute niya. Sana naman tumubo ka. Nagluto nga ako ng ginataang kalabasa, naglagay ako ng bataw. Tapos kinuha ko na itong dried na bunga ng bataw para itanim. Then magpupunla nga rin pala kami ng curly green lettuce. Kasi successful yung romaine lettuce na tinanim ni Mister. So mag-start naman kami magpunla ng curly green lettuce. Tapos magpupunla na rin kami ng buto ng pechay. Pero unahin muna namin itong sitaw at ang bataw. Nilagyan nga namin ng label kasi baka mag-rumble sila. Syempre mahirap nang i-identify kung ano dyan yung bataw at sitaw. Natapos namin maipunla yung mga bataw at sitaw. Sunod naman namin ipupunla ay mga buto ng pechay. Same lang din. Sa ilalim naglagay kami ng dayami, tapos mix ng loam soil, kokopit, and vermicast. Tapos in-sprayan muna namin ng tubig para mag-moist. Then itatanim na namin itong buto ng pechay. Uy guys, kahapon namin to tinanim. Tapos ngayon nag-germinate na yung mga buto ng pechay. Ang bilis. Hindi namin nabilang kung ilang buto to ng pechay. Lagot kay Mister, inubos namin guys yung buto. So, pag ito tumubo lahat, di namin alam kung saan namin lalagay. Yan ang magandang problema. So, sinimulan na namin ibudbud yung mga buto dito sa aming ginawang pagpupunlaan. Ginamit ko nga pala yung mga luma ng aluminum tray. Pinagpatungan na lang namin to ng mga punla namin. Kailangan kasi nasa maayos din silang lagayan kasi ilalagay namin to sa loob ng cabinet sa ilalim ng lababo. Kailangan kasi ng mga buto is darkness and medyo malamig para mas mabilis silang mag-germinate, tumubo ba. Tapos na mailagay na nga namin yung mga buto ng pechay, ayan, is nisprayan na namin ulit ng water. At dahil sinisipag nga kami magpunla ng mga buto, magpupunla na rin kami ng mga buto ng talong. Magbi-mix lang ulit kami ng kokopit, vermicast, loam soil, at wala na kaming topsoil guys. Maghuhukay pa kami, so wag na lang, pinuro na lang namin siya ng vermicast and loam soil. Itong pinunla naming pechay, pinatong ko rin siya sa aluminum tray. Kailangan kasi siya diligan araw-araw para hindi magkalat, maputik, madumi masyado. Mas maganda yung nakapatong siya sa aluminum tray. Then next, kumuha nga ako nitong egg tray. Tapos ito naman yung pagpupunlaan ko ng mga talong. Yung soil, mix lang din ng vermicast, loam soil, and kokopit. Tapos yung kapatid ko, busy-busy na siya sa pagpupunla ng mga curly green lettuce. Sobrang liliit ng mga buto guys. Pero bongga pag tumubo. Hydroponics nga pala yung mga lettuce namin. Ito naman ginagawa ko, nililipat ko yung mga nag-germinate na mga talong. May usbong na siya guys. Medyo nasira lang talaga yung mga punla naming talong kasi hinigaan ba naman ni Luna? Hindi namin napansin guys na nahiga na pala yung aming pussycat doon sa aming mga punlang talong. Tapos di pa siya nakontento guys, binagsak niya pa. Ang galing ba naman kasi ng mister ko, ipinatong sa stante. Kung saan palaging nakatambay si Luna the cat. Kaya yon, yung ibang mga punlang talong namatay, pero ito, sana mabuhay pa sila. Since maayos naman ang pagkatubo nila, kaya nilipat ko na siya dito sa plastic cups. Ayan, mataba tong lupa na ginagamit namin, kaya baka naman tumubo kayo ng maayos. Tapos na maipunla ng kapatid ko yung curly green lettuce, nag-spray na siya ng tubig para mag-moist na itong aming mga pinunla. Tapos yan, nagbubutas ulit ako ng mga plastic cups kasi kulang pa, medyo marami rin pala tong talong. Kahit yung iba mga nasira, pero may masisave pa rin, feeling ko. Next naman, kinuha na ng kapatid ko yung egg tray na nilagyan ko ng soil. Nag-add pa nga siya ng vermicast sa ibabaw. Tapos pupunlaan na niya yan isa-isa ng buto ng talong.
Gusto ko nga ng buto ng okra kaya lang wala. Maghahanap ako next time. Anyways, ito nga nailagay ko na lahat itong mga punlang talong. Tapos dadagdagan ko na lang ito ng soil. Matapos kung dagdagan yan, i-sprayan naman namin ng tubig. Para madiligan, syempre. Nagdagdag pa ako ng vermicast dito sa mga punlang talong. Tapos yung mga natirang soil doon sa hinigaan ni Luna, tinatanggal na ng kapatid ko para magamit ulit namin yung mga lupa dito. So yan, okay na guys. Magbupunla na nga rin kami ng buto ng ampalaya. Ito nga pala yung nabili ko sa grocery store. So yan, plastic cups na nga lang din yung gagamitin namin. Pero teka, nilagay ko nga muna ulit sa aluminum tray yung aming pinunlang talong. Isprayan na yan ng kapatid ko ng tubig para nga hindi siya makalat pag nilagay namin sa cabinet sa ilalim ng lababo. Tapos ito na yung buto ng ampalaya. Madami pala siya So, hindi namin to ilalahat guys. Kasi hindi naman namin alam kung saan namin paglalalagay pag tumubo. Kaya konti-konti lang. Since naubos namin yung buto ng pechay, dito ko na lang nilagay yung buto ng ampalaya. Tapos nagbutas na ulit ako ng plastic cups. Nilagyan na ulit ito ng kapatid ko ng soil. Loam soil, vermicast, and naubusan na kami ng coco peat. Konti na lang. Tapos na rin naman kami, last na to. So, yun lang. Hintayin natin tumubo. Bye!